Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Binitiwan ni Ashton ang yakap at tinitigan ang mga mata ni Natalia. At ang tanging nakita niya roon ay isang unos. Isang mabagsik at nagangalit na unos na nakatago sa kanyang mga mata. Napakagat siya sa kanyang labi at nilunok ang kaba habang naghahanap ng sagot sa mga mata ni Ashton. Patuloy namang naghiyawan ang mga tao at hinihiling ang halik ng dalawa, walang kaalam-alam sa tunay na sitwasyon sa pagitan nila. Sina Austin at Aaron ay may mga ngiting puno ng kalokohan sa kanilang mga labi habang umaasang hahalikan talaga ni Ashton si Natalia. Ngunit sina Allen, March at Allison ay hindi ganoon ang nararamdaman. Nanigas sila sa takot. Dahil alam nilang kapag hinalikan siya ni Ashton, maaaring sa galit ay sampalin siya ni Natalia. O mas malala pa, baka hindi na siya nito mapatawad kailanman. Iba-iba ang iniisip ng bawat isa sa kanila. Ngunit sa lahat ng naroon, ang pinakanagulat, natakot at nagalit ay si Natalia. Makikita sa kanyang mukha ang lahat ng emosyon na nararamdaman niya. At nabasa ni Ashton ang bawat isa sa mga iyon. Para kay Ashton, si Natalia ay isang bukas na aklat. Ngunit para kay Natalia, si Ashton ay nananatiling isang malaking misteryo. Bakit naman agad-agad? Malakas na tanong ni Allen upang makuha ang atensyon ng lahat. Lahat ng tao sa pagtitipon ay napalingon mula sa bagong magkasintahan patungo kay Allen. Hayaan na muna natin ang halik para sa araw ng kasal. Sa ngayon, Ashton, maaari mo naman siyang halikan sa pisngi. Napatingin si Natalia kay Ashton habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Nagbigay lamang si Ashton ng isang tinging puno ng kawalan ng magawa. Pagkatapos ay marahan siyang lumapit. Pumikit si Natalia. Mahigpit niyang pinisil ang damit ni Ashton sa kanyang kamay. Yumuko si Ashton palapit sa kanya at inilapit ang kanyang mga labi sa tabi ng kanyang tainga at pisngi, malapit sa kanyang panga. Malalim na huminga si Natalia at mas hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Nang maramdaman niya ang dampi ng mga labi ni Ashton sa kanyang balat, napakapit siya ng bahagya. Hindi niya alam kung bakit siya nanginginig. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na unti-unting pumapasok sa kanyang puso. Bago iyon, wala pa siyang naramdamang ganoon. Kahit noong kasama niya si Nicholas. Si March naman ay nakatayo sa malayong bahagi ng bulwagan, kasama ang mga panauhin habang masayang nakikiisa sa pagdiriwang. May mga luha ng saya sa kanyang mga mata. Ngunit kasabay ng kaligayahan ay may kaunting sakit at galit din siyang nararamdaman para sa sarili niyang desisyon. Mula pa noong bata sila, paulit-ulit nang sinasabi ni March na ayaw niyang maging bahagi ng mundo ng media. Ayaw niyang mamuhay sa ilalim ng mata ng publiko. Ang gusto lamang niya ay isang normal na buhay, katulad ng ibang babae na kaedad niya. Maraming beses siyang pinasaya ni Aaron at ng iba pa nilang kaibigan. Binigyan siya ng mamahaling regalo at mga bagay na hindi naman niya hinihingi, ngunit tinanggap pa rin niya dahil kailangan. Totoong kabilang siya sa isang mayamang pamilya. Ngunit kahit ganoon, nais pa rin niya ng isang simpleng buhay. Siya lamang ang nag-iisang anak ni Ginoong Albert Pastor. At isa rin siya sa pinakamamahal nito. Samantala, ipinakilala ni Ashton si Natalia sa marami niyang kaibigan noong kolehiyo at sa kanyang mga kasamahan sa negosyo. Ipinakilala rin niya ito sa iba pang bahagi ng kanyang pamilya at maging sa ilan sa mga babaeng minsang nagkaroon ng ugnayan sa kanya. Dumating ang ilang modelo at sinubukan pa ring lumandi kay Ashton. Ngunit hindi man lamang nito inalis ang kamay mula sa baywang ni Natalia. Kahit isang minuto. Paminsan-minsan ay hinahalikan niya ang pisngi nito at hinahagkan ang kamay nito bilang pagpapakita ng pagmamahal. Namula si Natalia sa bawat pagkakataong dumadampi ang mga labi ni Ashton sa kanyang bala. Ang puso niya ay puno ng saya at kaligayahan. Ang pangarap niya, naging realidad. Ano pa ba ang maaari niyang hilingin? Maraming beses nang pinaglaruan ng buhay ang kanyang puso. Maraming sakit ang ipinaranas nito sa kanya. Ngunit ngayon,
Ito ang kaligayahang hindi niya kailanman inaasahan. At nagmula pa ito sa taong hindi niya kailanman inakalang magbibigay sa kanya ng ganoong kasiyahan. Lumapit si Austin kasama ang kanyang mga magulang at ipinakilala si Natalia sa kanila. Nagkaroon sila ng isang simpleng usapang pampamilya at buong puso nilang ibinigay ang kanilang basbas para sa kanya. Maya-maya, dumating naman si Aaron kasama ang kanyang ama at ang ama ni March upang ipakilala rin siya. Magagaan kasama at mapagmahal ang mga ama ni na March at Aaron, samantalang ang ama naman ni Austin ay may taglay na mahigpit at seryosong presensya. Lumapit din si Allen kasama ang kanyang ama at ipinakilala si Natalia. Ngunit pareho pa rin ang suliraning kinakaharap ng lahat ng mga lalaki. Hindi sila gaanong nagkakasundo sa kani-kanilang mga ama. Kung sana nasa tabi ko si March. Mahinang bulong ni Natalia. Mas hinigpitan ni Ashton ang pagkakahawak sa kanyang baywang. Desisyon niya mismo na manatiling isang lihim sa mundo. Bakit? Nagtatakang tanong ni Natalia. Gusto niya ng isang normal na buhay at kung ano-ano pa ang mga iyon. Napailing si Ashton. Maging si Ginoong Albert Pastor ay nais siyang ipakilala bilang kanyang tagapagmana, ngunit dahil matigas ang ulo niya, ayaw niyang makinig kahit kanino. Sayang naman. Mahinang buntong hininga ni Natalia. Ashton. Narinig nila ang pagtawag ni Allison mula sa kanilang likuran. Nang lumingon sila, nakita ni Natalia ang isang lalaking tila mas matandang bersyon ni Nicholas. Agad namang napuno ng luha ang kanyang mga mata. Mom, Dad, siya si Natalia. Siya ang babae ni Ashton. Panimula ni Allison. Walang nakakaalam tungkol sa naging relasyon ni Natalia at Nicholas. At sa kasalukuyang sitwasyon, mas malaki ang posibilidad na manatili itong lihim magpakailanman. Nang makaalis na sila, mahina siyang nagsalita. Kamukha niya ang kanyang ama. Totoo, hinila siya ni Ashton palapit sa isang bahagyang yakap at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Kinabukasan, para bang ang buong mundo ay umiikot lamang kay Ashton David Castro. Ang media, ang mga balita, ang mga magasin, ang mga pahayagan, ang mga artikulo, lahat ay puno ng mga larawan mula sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang larawan kung saan hinahalikan ni Ashton ang kanyang pisngi. Ang mga sandaling yakap niya ito. Ang pamumula ni Natalia. Ang kanilang sayaw. At ang pagpapalitan nila ng singsing. Sa unang pahina ng mga pahayagan ay makikita ang kanilang larawan. Si Ashton na nakaluhod habang iniaalok ang singsing. Buong-buo nilang ipinakita ang saklaw ng kanilang pag-iisang dibdib. Halos lahat ng estasyon ng balita ay iisa ang paksa. Para siyang isang diyosa. Iyon ang pamagat na nakasulat sa unang pahina. Natalia. Narinig niya ang pagtawag ni Ashton. Sandali. Mabilis siyang bumaba sa hagdan habang suot ang isang asul na bestidang walang manggas at nakatali ang buhok sa mababang ponytail. Mag-ingat ka. Mahuhulog ka. Madali lang. Masayang sabi niya habang lumalapit. Nakita mo ba ang pahayagan? Ang balita? Ang mga magasin? Nasa lahat tayo ng pahayagan. Tuwang-tuwa niyang sambit. Alam ko. Ngayon, ipinakilala ka na sa buong mundo bilang aking babae at wala nang balikan pa. Alam ko. Ngumiti si Natalia. May regalo ako para sa iyo. Sabi ni Ashton habang marahang hinawakan ang kanyang kamay at ginabayan siya palabas ng bahay. Anong regalo? Tanong niya na parang isang batang sabik na sabik. Makikita mo. Umiti si Ashton bago pumasok sa elevator. Pagdating nila, narating nila ang bahay ni Austin kung saan naroon ang lahat. Nagtatakang tumingin si Natalia kay Ashton, naghahanap ng sagot. Ngunit nagkibit balikat lamang ito. Ano nga ba ang regalo? Nagtampo niyang tanong, dahilan upang matawa ang lahat. Ako ang regalo. Narinig niya ang isang pamilyar na boses. At mabilis na napunta ang kanyang mga mata sa isang pamilyar na mukha na hindi niya kailanman makakalimutan. Gracie. Agad siyang tumakbo papunta sa kapatid at mahigpit itong niyakap. Tahimik siyang umiyak. Ngunit hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaligayahan. Unti-unti, binabago ni Ashton ang kanyang buhay. Ginagawa nitong parang isang perpektong panaginip ang lahat.
Pagkalipas ng 2 araw. Handa ka na, Natalia. Pumasok si Gracie sa silid ni Natalia habang suot ang kanyang itim at puting bestidang walang strap. May mga kinakailangang aksesorya at kaunting kolorite lamang. Nakaupo si Natalia sa harap ng salamin. Sa paligid niya ay naroon ang 4 na makeup artist, 3 estilista ng buhok, 8 babae mula sa parlor, ang taga-disenyo ng damit at si Alison. Lahat sila ay tumulong upang ihanda si Natalia. Suot niya ang isa na namang pinakamahal na bestida ng taon, pinalamu siya ng mga mamahaling alahas at makinang naayos sa mukha. Napakaganda mo, sabi ni Gracie habang nakatingin sa kanya ng may paghanga. Matapos ang kanilang muling pagkikita, naging malapit agad ang 4 na babae. Nagsama-sama sila at nagkaroon ng napakaraming masasayang sandali, kabilang na ang pamimili. Si Alison naman ay parang isang diwata sa suot niyang abong bestida. May telang lambat sa itaas na pinalamu siya ng mga diamante at isang mahaba at eleganteng lailayan sa ibaba. Pinili niya ang isang panggabing ayos sa mukha at inayos ang buhok sa isang mababang bun sa gilid. Sina March at Alison ay ginawa ang lahat upang maging pinakamaganda si Natalia sa anumang suot nito. Para sa kanila, walang halaga ang perang ginastos. Parang tubig lamang itong dumaloy. At ang tanging ginamit na mga card ay kay Ashton. Walang kahit isang sentimo mula kina Gracie, March o Alison. Lahat iyon ay mula kay Ashton. Pagkatapos ng lahat, nakuha ni Natalia ang kanyang puso. Lahat handa na, mga babae. Pumasok si March sa silid, dala ang dati nitong malakas at makulay na presensya. Napatawa lamang si Natalia. Sanay na siya sa ugali ni March ngayon. At ang totoo, minamahal na rin niya iyon. Suot ni March ang isang itim na bestida na kumikislap sa kabuuan nito, may pilak na sinturon sa baywang. Kapansin-pansin ang kanyang matapang na ayos sa mata at masiglang makeup. Kayan ba ninyo sasabihin sa akin kung saan tayo pupunta? Tanong ni Natalia sa ikailang pagkakataon na habang nakaupo na sila sa loob ng isang Lamborghini at patungo sa isang hindi niya kilalang lugar. Magtiyaga ka muna. Sabay-sabay na sagot ng 3. Napabuntong hininga na lamang si Natalia dahil sa pagkatalo. Pagdating nila, isang malaking mansyon ang bumungad sa kanila, malayo sa ingay ng lungsod at sa kaguluhan nito. Pinalamutyan ang labas ng mansyon ng mga ilaw at mga bulaklak. Sa loob naman ay makikita ang mga mararangyang chandelier na nagbibigay liwanag sa buong lugar. Hindi ito puno ng napakaraming tao. Iilan lamang ang naroon. Mga taong mahalaga at mga miyembro ng pamilya. Narito ka para sa mga pamana ng pamilyang Castro. Mahinang bulong ni Alison sa kanyang tainga habang ginagabayan siya papunta kay Ashton. Tumayo si Natalia sa tabi ni Ashton. At agad na pumulupot ang kamay nito sa kanyang baywang. Sapat na iyon upang pakalmahin siya at mawala kahit kaunti ang kanyang kaba. Lumapit si Alessia, ang ina ni Ashton, kasama ang kanyang ama na si Mark at ang kanyang lola na si Linda. Natalia, ngayon ay bahagi ka na ng bahay at pamilyang ito, kaya kailangan mong tanggapin ang mga ito. Sabi ni Linda habang nagbibigay ng hudyat sa isang tagapaglingkod na dalhin ang mga kahon. Dumating ang mga tagapaglingkod na may dalang 3 hugis parihabang kahon. Binuksan ni Mark ang bawat isa at ipinakita ang laman nito kay Natalia. Ito ang mga pamana ng pamilyang Castro. At mula ngayon, lahat ng ito ay magiging iyo. Sabi ni Mark, ang aking yumaong lolo ang nagbigay nito sa aking lola. Pagkatapos ay napunta ito sa aking ina, mula sa kanya kay Alessia, at ngayon naman ay sa iyo. Ngumiti siya habang ibinibigay ang kanyang basbas. At mula ngayon, ikaw na ang magiging responsable sa pangangalaga ng lahat ng mga pamana na ito. Sabi ni Linda habang marahang hinahaplos ang pisngi ni Natalia. Nang buksan ang mga kahon, nakita ni Natalia ang iba't ibang uri ng mamahaling hiyas. Ginto, diamante, ruby, topaz, sapiro, pilak, esmeralda, crystal, at marami pang ibang uri ng batong hiyas na hindi pa niya kailanman nakita o nakilala. Napatingin siya kay Ashton. Marahan nitong hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Sa iyo na ang lahat ng ito. Mahinang bulong niya. At sa sandaling iyon, isang luha ang tuluyang pumatak mula sa mata ni Natalia. Bakit ka umiiyak, anak?
Tanong ni Alicia habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Wala naman. Masaya lang ako. Mga luha ito ng kaligayahan. Sa wakas, may pamilya na rin akong matatawag na aking. Palagi kaming nandito para sa iyo, anuman ang mangyari. Hinalikan ni Alicia ang kanyang noo at ibinigay ang kanyang basbas. Okay, ang huling bagay. Nakuha ni Linda ang atensyon ng lahat. Alam naming mayroon ka ng pinakamahal na singsing ng pag-iisang dibdib. Ngunit mayroon ding isang singsing na pamana ng pamilya. Ito ay ipinapasa mula sa bawat henerasyon patungo sa babaeng magiging asawa ng isang miyembro ng pamilyang Castro. Iniabot ni Linda ang kanyang kamay kay Alicia. Tinanggal ni Alicia ang singsing mula sa kanyang kaliwang kamay at iniabot iyon kay Linda. Pagkatapos ay ibinigay ito ni Linda kay Ashton. Isuot mo ito sa ikatlong daliri ng kanyang kanang kamay. Masayang sumunod si Ashton. Marahan niyang isinuot ang singsing kay Natalia. Pagkatapos noon, isinama ni na Alicia at Linda si Natalia upang ipakilala siya sa iba pang miyembro ng pamilya. Hindi may paliwanag ang saya na nararamdaman ni Natalia. Hindi lamang tinupad ni Ashton ang kanyang mga pangarap. Binigyan din siya nito ng pamilyang matagal na niyang hinahanap mula pagkabata. Binigyan siya ni Ashton ng isang mapagmahal na ina. Isang maalagang ama. Isang lola. 3 kapatid na lalaki. 2 kapatid na babae. Ano pa ba ang maaari niyang hilingin? Hindi niya kailanman inasahan na ganito pala si Ashton. Tama si Nicholas. Hindi ito isang malupit o walang pusong tao. May puso rin siya. Isang pusong inilaan lamang para sa mga taong mahal niya. Masaya rin si Ashton. Ngumingiti siya. Dahil kahit isang kasunduan lamang ito para sa iba. Para sa kanya, si Natalia ay kanya. At sa loob ng ilang araw, magiging Natalia Ashton Castro na siya. Napakaraming ibinibigay ng buhay sa kanya. Parang matagal nang nasa kanyang panig ang tadhana. Ngunit hindi niya maiwasang matakot. Sana hindi lamang ito isang panaginip. At kung panaginip man ito, ayaw na niyang magising pa. Kinabukasan, hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Sabi ni Natalia habang nakaupo sa kusina sa ibabaw ng isla habang nagluluto si Aaron ng masasarap na pagkain para sa kanya sa kanyang penthouse. Samantala, abala naman si Austin sa pagtingin ng kanyang telepono. Austin, ano ang gusto mong kainin? Tanong ni Natalia. March. Mahinang bulong niya habang tinitingnan ang mga post ni March sa Facebook. Napakarami nitong ipinost na larawan niya kasama ang lahat. Palagi itong kapansin-pansin sa bawat party at pagtitipon, ngunit ang ngiti ni Natalia ang tila kumuha ng buong atensyon ng lahat. Maliban kay Austin. Ano, hindi kita narinig? Mexican ang paborito ko. Mabilis niyang sagot habang pilit na tinatakpan ang sarili niyang pagkakamali. At ikaw? Italian si Ashton, hindi ba? Hindi, baby girl. Italian si Nicholas. Si Ashton naman ay Espanyol. Darating ang araw na maririnig mo siyang magsalita ng Espanyol. Sabi ni Austin habang ipinapatong ang kanyang braso sa balikat ni Natalia. Ah, ganoon ba? Hindi na siya nakapagsalita nang tumunog ang kampana ng pinto. Si Cedric, na nakaupo sa sala at gumagawa ng mga trabaho sa opisina, ang nagbukas ng pinto. Ma'am, narito po ang mekaniko ng aircon. Sigaw ni Cedric mula sa may pintuan. Bakit? Tanong ni Austin. Hindi gumagana ang aircon sa kwarto ko. Okay, papasukin mo sila. Sigaw ni Aaron habang hinahalo ang mga gulay sa kumukulong tubig. Bakit may kasamang babae? Tanong ni Austin habang sinusuri ang mga taong dumating. Magkadugtong ang kusina at sala kaya nakikita nila kung sino ang pumapasok at lumalabas. Ah, huwag kang masyadong maghinala. Baka nagtatrabaho lang siya. Pagwawalang bahala ni Natalia. Natalia, hindi mo alam na maraming kaaway si Ashton. Susuriin ko lang kung may kailangan sila. Tumayo si Natalia ngunit agad siyang pinigilan ni Austin. Huwag na. Kayo na ang magluto. Babalik ako. Umakyat si Natalia sa kanyang silid at nakita ang mga taong nagtatrabaho sa mga kable ng aircon at sa switchboard. May kailangan ba kayo? Tanong niya habang lumalapit.
Biglang nagsara ang pinto sa likuran niya nang may malakas na kalabog. Mabilis siyang napalingon. Ano iyon? Natalia, anak. Ako ito. Mommy. Tinanggal ni Veronica ang kanyang takip at salamin, saka ipinakita ang kanyang mukha. Mommy. Gulat na sigaw ni Natalia habang umatras. Ano ang ginagawa mo rito? At sino kayo? Tanong niya sa mga lalaki. Sila ang mga tauhan ko, anak. Sagot ni Veronica sa masiglang tono. Ano ang gusto mo, mommy? Bakit hindi mo na lang ako iwan? Sigaw ni Natalia habang nangingilid ang luha. Kahapon lamang ay natatakot siya sa maaaring gawin ng kanyang kapalaran. At ngayon, muli na namang naglaro ang tadhana ng isang malupit na laro. Iyan ang anak ko. Palaging tama ang hinala. Ngumiti si Veronica habang iniikot ang buhok niya at pinagmasdan ang silid ni Natalia. Alam mo ba, nabalitaan kong nakuha mo ang mga pamana ng pamilya Castro. Hindi agad na sagot ni Natalia. Sinungaling. Nakikita ko sa telebisyon at nababasa ko sa mga pahayagan. Nakita ko ang mga mamahaling damit na suot mo, ang mga batong hiyas na suot mo. At nagustuhan ko ang mga iyon. Umalis ka na, mommy. Sigaw ni Natalia. Huwag kang sumigaw. Ako ang iyong ina. Sabi ni Veronica sa malamig na tono. Hindi ka aking ina. Isa ka lamang sakim sa pera. Sigaw ni Natalia habang hinagis ang florera patungo sa kanya. Ngunit mabilis itong naiwasan ni Veronica. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Itinapon mo ang isang antigong florera mula pa noong 1920. Napangiti siya. Alam kong marami kang pera. Ang sinasabi ko lang, ibahagi mo naman kay mommy. Alam mo naman, ang pagbabahagi ay pagmamalasakit. Hindi ka hahayaan ni Ashton. Sabi ni Natalia habang puno ng galit ang kanyang mga mata. Sinipa ni na Austin at Aaron ang pinto at agad na pumasok sa loob. Mabilis na tumakbo si Natalia patungo sa mga bisig ni Austin, habang hinarap naman ni Aaron si Veronica. Anong karapatan mong pumunta rito? Umingay ang boses ni Aaron na parang isang galit na leon. Samantala, sa labas, agad dinawagan ni Cedric si Ashton upang ipaalam ang kaguluhang nangyari. Anak ko siya. Narito ako para sa kanyang kasal. Sigaw ni Veronica bilang tugon. Hindi mo siya anak. Galit na sigaw ni Aaron. Cedric, tawagan mo ang pulis. Sabi ni Austin habang niyayakap si Natalia mula sa gilid at marahang hinahaplos ang buhok nito. Maayos lang. Tawagan ninyo ang pulis. Ngunit huwag ninyong kalimutan. Sabihin ko rin sa media na binili ni Ashton si Natalia sa halagang 100 milyon. Umisi si Veronica bago umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Hayop, mahinang mura ni Aaron. Hindi siya hayop. Isa siyang mangkukulam. Sabi ni Austin habang hinahalikan ang gilid ng ulo ni Natalia. Dumating si Ashton sa penthouse sa lalong madaling panahon. Pagpasok niya, nakita niya sina Aaron at Austin na parehong galit na galit, habang si Natalia naman ay umiiyak at humihikbi. Agad siyang lumapit at isinama ito sa isang yakap mula sa gilid habang naupo siya sa tabi nito. Ipinatong ni Natalia ang ulo sa dibdib niya at malakas na umiyak. Ashton! Nabasag ko ang antigong florera. Sabi niya habang patuloy na umiiyak. Ano, sabay-sabay na tanong ng tatlo. Nasiraan ka ba ng isip? Para rito ka umiiyak? Tanong ni Ashton na hindi makapaniwala. Opo, saglit siyang tumingin kay Ashton habang humihikbi. Akala ko dahil tinakot ka ni Veronica. Nandito ka naman. Alam kong hindi mo hahayaang may mangyari sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Mahigpit niya itong niyakap. Napangiti sina Austin at Aaron habang pinagmamasdan sila. Pasensya na sa florera. Sabi ni Natalia habang muling nangingilid ang luha. Tigilan mo na ang pag-iyak. Tumawa si Ashton. Kahit sirain mo ang buong penthouse, hindi ako magagalit. Matapos matiyak ni Ashton na tumigil na si Natalia sa pag-iyak at maayos na ang kalagayan nito, nagtungo sina Ashton at Austin sa hotel kung saan nananatili si Veronica. Samantala, naiwan sina Allen at Aaron kasama ang mga babae upang tiyaking nasa mahigpit na seguridad ang lahat.
Kumatok si Ashton sa pinto at naghintay. Maya-maya, bumukas ito. Si Veronica ang bumungad sa kanila. Ngumiti ito na para bang alam niyang darating sila. Hinihintay ko kayo. Tumabi siya at pinapasok sila sa loob. Pagkasara pa lamang ng pinto ay agad nagsalita si Ashton. Sinabi ko sa iyo na lumayo ka. Malamig at puno ng galit ang kanyang boses. Ako ang kanyang ina. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang putulin siya ni Ashton. Veronica. Isang malamig at walang emosyon na tono ang ginamit niya. Napaatras si Veronica dahil sa takot. Gusto ko lang makuha ng mas maaga ang 1,000,000 hulog. Sabi niya habang kinakabahang lumulunok. Ito na ang huling pagkakataon. Huwag ka nang muling lalapit kay Natalia. Banta ni Ashton habang nagliliyab ang galit sa kanyang mga mata. Gusto ko lamang dumalo sa kasal. Pakiusap, sabi ni Veronica. Kung hindi, alam ko ang iyong kahinaan. Huwag mong paglaruan ang apoy, Veronica. Sabi ni Austin sa malamig at nakakatakot na tono. Austin, kasal lamang ito. Pagkatapos noon ay aalis na ako. Sige, sagot ni Ashton. Pagkatapos ay parehong lumabas ang dalawang lalaki at malakas na isinara ang pinto sa kanilang likuran. Sa susunod na kabanata, sa araw ng kanilang kasal, muling susubukin ni Veronica ang hangganan ng pasensya ni Ashton sa pamamagitan ng isang hakbang na maaaring sirain ang pinakamahalagang araw sa buhay nila ni Natalia. Ngunit sa gitna ng nagbabadyang kaguluhan, isang matinding desisyon ang gagawin ni Ashton upang protektahan ang babaeng pinakamamahal niya. Ano mang maging kapalit nito? Kaya abangan natin,